Welcome to another weekly stock commentaries where I share my personal opinion and insight on different stocks na nandyan, de-develop, or I should say stories that are developing in the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. For some daily investing insight, you can check my Facebook page. So number one, PSE Sustainability Mandate. EDA, blah blah blah, week announcement. Ano to? Para saan to? To attract foreign capital. So mayroon pa pag-attract ng foreign capital kung ang nire-report mo na GDP is lower than 5%. May mga corruption headline, di ba? It doesn't matter anong gawin ng ano dyan eh. Di ba? Adjustment ang ginagawa ng PSE. Mahirapan sila, okay. Pag naayos na yung trajectory ng Philippine economy and medyo wala ng mga corruption nga ganyan, then yun talaga yung I think tinitingnan ng foreign investor, okay? Nasa ngayon, di ba? So, sinesell ng US, may mga nagro-rotate sa emerging market and Southeast Asia. Pero, walang pupunta sa PSI. Problema dyan, di ba? Issue na yan, internal issue na yan, okay, na kailangang linisin. Issue mismo ng Pilipinas, okay. Number 2, US-Iran 15-point peace plan. Ito yung bagong pakulo ni Donald Trump. Tulad nga ng sinabi ko on the previous week. Sabi ko eventually, na lang yan, i-declare na lang yan ni Donald Trump na panalo sila, pull out niya yung Kasi ganyan yung galawan niya eh, di ba? It doesn't have to be true, basta sinabi niya na hindi kami panalo, tapos ganto, may negotiation. Ganyan naman siya lagi, ganyan ginawa niya nung di ba? Nung tariff war niya with China. Hanggang sa eventually di na siya maging maingay ulit on that on this Iran topic. Kasi pag bumagsak yung US market under his term, I don't think makakaulit pa yan in the future. Gawa ng mga pinaggagawa niya na tariff, ganyan. Ginera niya yung Iran, bla bla bla. Tapos sasamahan mo pa ng bagsak na US stock market or yung kanilang bond market, bagsak din wala, And because of that news, so crude oil umatras na naman. And gold, bumabalik na naman yung narrative. Okay. So bumalik sa 6,000 level ang PSEI ulit. So yung mga nagbenta nung Monday, muna kayo. Medyo dasal-dasal muna kayo na good decision yung ginawa nyo, Obviously, ngayon yung ginagawa nila ngayon, Dadasal, sana bumagsak yan para tama yung ginawa namin, ganun. So sabi ko nga, wag na mag-market market timing. Kukulit kasi ng ulo nyo So fueled by reports that the US sent a 15-point peace proposal to Iran via Pakistan. Kasi dinay ng Iran ano yung pinagsasabi nitong Donald Trump, US na to. Wala kaming usapan dyan Diba? And then, babalik ni Donald Trump, sabi niya, dalawa daw yung kausap niya. Dalawang klase ng Iran. Yung isa, yung Iran na hindi nakipag-negotiate. Yung isa, yung yung may pag-usap daw. Malay ba na yung totoo yung pinagsasabi nun? At this point, alam nyo ng serial liar yan si di ba? Sabi niyan kasi yung nungalingan, okay? So this news provided the first real hope rally in weeks. So we'll see. So mukhang nagbabounce na naman ang emerging. US mukhang nagbabounce sila, okay? So baka nga PSI nagbounce kanina, malapit na ulit siyang mag-flat. Yung portfolio ko unti-unti nagbabounce na rin, okay?
So, Pilipinas, mayroon na daw tayong national emergency. Parang kamakailan lang na interview siya, no? Everything is normal and then a few days later, national emergency na. So, magulo. Okay. This grants the government special powers to manage fuel and power distribution. Nababalita ko mga ano eh, mga ayuda eh, no? Mga cash relief, bla bla bla. So, wala na, no? Hindi na nag-move on ng Pilipinas sa mga ganyang, ano, mga ano lang, mga pangtapal, ano lang, pansamantalang tapal sa problema, okay? Number 4, Security Bank. Audited highlights 14% growth in retail loans. Better banking strategy seems to be capturing the middle class. Wala nga eh. Laggard. Akala na itong ano eh, pinopromote ng mga analysts. Laggard nga eh. No? Baba ng ano na ito, return on equity niya. Sa mga hindi nakakalam, dati itong blue chip, ayan no, nung nasa ano siya, 200 plus. Nasa main index to dati. Okay. So it goes to show you, even those companies na pupunta dyan or pupasok dyan, pwedeng bumagsak. Okay. Actually, kung nag-observe ka, madami nang ganon, no? Madami nang pumapasok sa main index, bumabagsak. Market value nila bumabagsak kasi nagiging laggard sila sa kanilang ano, industry. And SecB, laggard to sa ano, banking sector. Hindi ganun ka-attractive yung kanyang ano, NPL ratio, okay? Kasi nga, ayan, okay, more on retail loans. Yan yung sakit ng mayan eh. Ang tanong, with the potential crisis, sabi ng iba, ano daw eh, mas magiging malupit daw yung effect niya sa COVID eh. Kung ganun, may mga magbabayad kayang retails? Yun yung tanong dyan. Diba? Malaman natin. Ano yung mga, ano, statement of balance sheet condition ng mga bangko. Of course, epekto niyan after ng ano, second quarter onwards. Okay? Number 5, DNL, cost recovery. Nag-report sila kanina. Nag-report sila ng growth pero press release pa lang yun eh. Diba? Ang pinaka-concern kasi, or ako at least, ang pinaka-concern ko ay DNL is the leverage, no? Musta yung kanyang balance sheet with respect sa kanyang earnings power or EBITDA, something like that. So, okay, EBITDA is growing. Ayun pala eh, no? Growing by 17%. So, fourth quarter year on year. So, mukhang maganda yung fourth quarter nila. Another concern ko kay ano, DNL is yung kanilang ano, cash flow generation. Okay. We'll see kung may improvement. Lower capex and easing coconut oil prices provide room for deleveraging, di ba? Kasi nga, laki ng ano yan. Laki ng leverage niya. Okay. Ngayon, may outlook sila rito. Blah, blah, blah. Pero itong outlook na to, malamang hindi pa to naka-factor in yung ano eh, yung oil crisis ngayon. Eh, nasa industrial to, maapektuhan to yung mga kanyang oil crisis. I believe naapektuhan sila nung ano eh, 2022 going 2023. At current market levels, the stock offers an attractive dividend yield. Ang tanong, sustainable kaya? Diba kasi nga, malaki utang nito and para makita kung sustainable siya, kailangan makita yung kanyang ano, cash flow generation. Lalo na binida nila na ano, meron silang 17% improvement in ano, EBITDA, okay? So margins start improving in fourth quarter. Totoo, no? Ang tanong kung magko-continue. And capex, magdadaan-daan na sila. So, karoon sila ng madaming cash or potentially more excess cash na pwede nilang pang trim down ng kanilang ano, obligation. And then, yung kanilang sana yung Batangas plant nila na binibida lagi. Nung mga nakaraan, may sariling graph yun eh. Wala na, no?
kung na-utilize na ba nila in full capacity yung asset nila na yon. So, tinanggalan nila yung ano, no? Yung graph about their, Batangas, blah, blah, blah. So, DNL, hawak ko to dati. Pero nung nakita ko na umangat yung leverage niya, binenta ko muna, okay? And I'll see or I'll find an entry at some point, assuming gumanda yung mga tinitignan ko na metrics and assuming undervalued pa rin siya, okay? Number 6, Manulife, MFC. Partnership with Aka to operationalize agentic AI. Blah, blah, blah. AI. So, MFC, dati ko itong hawak pero nabenta ko na siya, no? I believe karoon to ng, ayan, no? So, hawak ko siya dati dito. Binibili ko siya noon. Okay, mga 1-2 kanyan. Nag-rally siya papuntang 1516. I believe binenta ko siya somewhere. Then nag-rally pa siya. Okay. Maganda dito is dollar or Canadian dollar denominated yung kanyang dividend. Kahit 15% tax yun, pero kung mahina yung peso against the Canadian dollar, malaki yung dividend pa rin na nakukuha mo. Okay. Pero dahil nag-rally na siya, I think na lang yan eh. Pag kinonvert mo, mga 4% something na lang ata yan. And I think nag-improve na ulit. Okay. Seems like gumaganda na ulit yung kanilang growth trajectory. So Sun Life, CEO Kevin, maintains a strong legat ratio. Blah blah blah. So another insurance company, insurance business. So SFC tsaka MFC, I believe pare silang listed sa US stock market, no? Mali pala, SLF. And then nag-allocate lang sila ng mababang float sa PSE. Kaya sila illiquid. Okay. So mas gumanda na yung rally ni MFC no? Kaysa kay SLF. Kasi nung dati, kinukumpare ko yung dalawang yan sa YouTube ko. Mas mura talaga si Manulife dati compared kay Sun Life, except that mas malakas mag-grow ang Sun Life. Pero fast forward today, it looks like umabol na yung valuation ng Manulife. Okay? So, na Google AI, paborito niya talaga si Pinma no? Education business as a recession proof. Ba't hindi na lang yung dami-dami dyan na pure education business di ba? CEU, FEU, STI, IPO, ba't di na lang yun? Bakit PHN pa na may halong sakit sa ulo, di ba? Sakit sa ulo nila yung kanilang construction business, okay? Atlas Mining, to? Speculation. So, number 10, CBC. Trending among value investor after reporting 17% growth. Yung CASA, ito yung cheap capital kasi binabayaran mo dyan na interest, sobrang kapiranggot lang. And nagagamit mo yon or nagagamit nila for their own investment, no? Investment portfolio or some investment strategies out there. The cheap source of funding is helping them maintain margins while other banks struggle. So ito yung feeling ko best candidate na mag-double digit growth pa rin in 2026. And di siya karon nag-correct, no? 7% lang Compare mo yan kila BDO, kanyang sister company, correct na to ng 11%. So, kanina may mga sumalo. Nung nakaraan, na yan parang bubutasin na niya lahat So, eto 13%. MBT, nai-correct na rin to. Visit na to. So, correct na rin to ng 11. Grabe, negative 11. Pero namigay kasi ito ng dividend Kaya,
Nasama rin yun sa kanyang correction or nag-i-ex-date yung kanyang dividend payment. Prudential Life. May ganito ba? Parang walang ganyan sa Pilipinas. Guan, ano to? Ano tong visit na AI na to? Hindi ko nabasa. Nasama sila. Kasi ito pagka-generate, na ako, on recording, no? Hindi ko to pinaghahandaan. Baka sabi nyo, yung nag on the spot itong mga ginagawa ko. Tinatamad ako sa mga kanyang preparation. Gusto ko, generate, recording, blah, blah, blah. Yun na yun. So, pasensya na rito. Medyo minsan talaga, nabobobo si Google AI. So, number 13, Manila Water Efficiency. While the spotlight has been on Maynilad, MWC disclosed a new project to resource or reduce non-revenue water. Expected to boost their bottom line by Q3 na kagad, no? So, wala akong Maynilad pero meron ako Manila Water. Okay? Nasa ngayon, nag-all-time high pa rin to. Ano lang to just a matter of time, maging na to. Mag-start to mag-generate ng madaming cash flow, no? And then eventually, mag-start na siyang mag-deleverage. Maybe trim down some debt, blah, blah, blah. Hanggang sa eventually, maging na siya, no? Parang yung similar to balance sheet of Meralco at some point. Si Maynilad, di ko ba siya makakompare kasi wala bang talagang analysis sa kanya or yung aking one-pager na analysis, okay, for comparison. So, very resilient kasi utility. Wala ka mang oil, may tubig ka naman. Unlimited, ganon. Pero may parang nabasa kong article nung nakaraan, hindi raw nakakahabol yung demand ng fresh water sa or I should say yung supply ng fresh water sa demand. Uy, so pag may mga ganyang imbalances, no? Yan, nagmamahal yung utilities. So, Petron inventory gains. Speculation is mounting that Picor will book massive inventory. Mangyari yan, di ba? Yan lang yung kayang gawin ng mga gantong business, no? Yung mga nasa downstream, yung mag-imbak, gano'n. And then hope for the best na pitikin yung oil price and then makapag-unload sila on some of those inventory, blah blah blah. So ito yung kanyang third quarter and nung third quarter, di ba? 77.6 billion, no? Third quarter yun. Siyempre, nagmahal na yung yun. Yung oil ngayon. Di ba? Third quarter is ending pa ng November. Ayan yun, no? 38. So, almost double. So, Picor, ayan, pinipitik siya. Ay, hindi, no? Nag-retreat. Kasi nagre-retreat na naman yung crude oil. Ganon. So, ang pahit lang talaga Petron, utang, di ba? Gustong-gusto nang ibenta to ni Ramon Ang yung benta pabalik sa gobyerno. But obviously, hindi na to bibilhin, di ba? It's sa ulo to Kumbaga itong nangyayari ngayon, this is just one of the rare occasion na talagang nagbe-benefit si Petron. Mas marami yung situation na hindi siya talaga nagbe-benefit. Okay. So, ayan, short-term loan. Grabe. Plus, current portion. Ay! Meron pa dito sa baba. Ayan, add mo lahat yan, 200 plus billion yan Kano lang yung earnings neto. Takal-takal pa bago nila, matapyasan yon. Okay, so, nagre-retreat yung kanyang rally. Basta si Shell Philippines, no? SHL PH. So dati, dividend cash cow to dati. Parang sa website nila, 90% ng kanilang cash flow napapagay nila sa dividend. Pero obviously, unsustainable yon.
Eventually, hindi sila namigay. So, sinell down siya. Ngayon, uy, bubuhayan to ah. Pero if I'm not mistaken, struggling to eh. Last year. Di ba? Oh, ayan oh. Medyo saktuhan lang pala. Pero compare mo to on its previous years, ganyan. Trajectory nito pababa eh. Ang Shell Pilipinas, no, sa Pilipinas, eto mismo. Ganun din eh, downstream lang din yan eh. Pag mga ganyang downstream na business sa oil industry, hirap magpa-profit yung mga ganyan. Okay. And of course, dahil may mga madami tayong political commentator geniuses in the Philippines, ginagawang ngayon yan, parang issue na namantala, bla bla bla. Actually, ito lang yung rare occasion na nagbe-benefit sila eh. Kasi kung ganto-ganto yung volatility ng oil, di ba? Ang hirap dumiskarte niyan eh. Kaya ka mag-stock up. Mag-stock up ka ba? Ganyan. What if biglang, after mo mag-stock up, biglang bumagsak yung kunyari dito. Nag-stock up ka dito ng inventory, biglang bumagsak. O, lugi. So, itong situation na to, pagkakataon, one of those rare opportunity na hopefully makakubra sila ng madaming madaming profit and maybe magamit nila yon para ma-deleverage nila yung kanilang balance sheet. Di ba? Yan katakot-takot na utang. Yung business na to eh. Na syempre, ayaw bilhin ng gobyerno yan, pustahan. Di ba? Tapos sila yung magmamanage, no? Nakala mo ba, or kapag sinabi mo na ganito dapat sa gobyerno, akala mo sobrang galing mag-manage ng gobyerno. In the first place, kaya na-privatize yung ibang mga asset kasi nga, napalpak-palpak na sila dati eh. Di ba? Hindi sila namamanage ng tama. Yung yung recently, yung NAIA, di ba? Bigyan nyo pa yan ng actually medyo gumanda na siya eh. Bigyan nyo pa ng ilang years pa, mga 5 to 10 years. Tingnan nyo. Ibang iba na yan compared sa NAIA dati. After niya, ma-privatize. Okay. Lastly, you have the fixed income competition. Bureau of the Treasury partially awarded 6.66% yield. High yield environments drawing liquidity away from dividend stocks, forcing companies to increase their payout ratio to stay competitive. Pero hindi lang dapat increase in payout ratio, dapat rin, syempre, increase in profits, cash flow generation para maging sustainable siya for many years. Now, kapag pumitik ulit yung inflation to the point na ma-force ulit yung mga central bank na mag-hike ng interest, ay ba, yun na, di ba? Party-party na naman yan yung mga fixed income, okay?